Section 2. The right of the people to be secure in their persons, houses, papers, and effects against unreasonable searches and seizures of whatever nature and any purpose shall be inviolable, and no search warrant or warrant of arrest shall issue except upon probable cause to be determined personally by the judge after examination under oath of affirmation of the complainant and the witness he may produce, and particularly describing to the place to be searched and the person or things to be seized. Sinasabi sa Article 2 na karapatang ito hindi mo pwedeng arustuin o kapkapan ng katawan ng isang tao at hindi mo pwedeng pasukin sa isang compound bahay ng isang tao para mag-search kung ikaw ay walang hawak na search warrant. Pero may mga pagkakataon din na pwede mong arustuin ang isang tao, ang tinatawag na in flagrante delicto or caught in the act. Example po, pwede mong kumpiskahin ng isang bagay kung ito ay illegal na nakalantad sa publiko. Section 3. The privacy of communication of and correspondence shall be inviolable except upon law, order of the court, or when public safety or order requires otherwise as prescribed by law. Number 2. Any evidence obtained in violation of this or the preceding section shall be inadmissible for any purpose in any proceeding. Sinasabi sa section 3 na hindi pwedeng basahin o pakinggan ng kahit sino ang iyong private message or sa ibang mga usapan. Section 4. No law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Sinasabi sa section 4 na hindi mo pwedeng parusahan ang mga nagsasalita at nagpapayag ng mga saloobin tungkol sa isyu ng ating lipunan. Section 5. No law shall be made respecting an establishment of religion or prohibiting the free exercise thereof, the free exercise and enjoyment of religious profession and worship without discrimination or preference shall forever be allowed. No religious test shall be required for the exercise of civil or political rights. Dito po sa section 5, sinasabi, ito ay ang karapatan nating maniwala sa lahat ng reliyon. Ang karapatang ito hindi maaring pakialaman ng kahit sino, maging ang gobyerno man, sapagkat sa dami ng reliyon sa ating lipunan ay hindi mo din masasabi ang mga iniisip ng bawat tao sa bawat relihiyon. Section 6. The liberty of adobe and changing the same with the limits prescribed by law shall not impaired except upon lawful order of the court. Neither shall be the right to travel be impaired except in the interest of national security, public safety, or public health as may be provided by law. Sa section po na ito ay sinasabi lamang ang ating karapatan sa paglakbay at paninirahan sa isang lugar nang walang sinong pwede pong mangialam sa atin. Section 7. The right of the people to information on matters and public
public concern shall be recognized. Access to official records and to documents and papers pertaining to official acts, transactions, or decisions, as well to government research data used as basis for policy development shall be afforded the citizen, subject to such limitation may be provided by the law. Sinasabi sa Section 7 na na ito na dapat kilalanin ang karapatan ng taong bayan at malaman ang tungkol sa mga bagay-bagay na may kinalaman po dito. Ang kalaman sa mga opisyal na record at sa mga dokumento o papeles tungkol sa mga opisyal na gawain, transaksyon o desisyon, gayon din sa mga sa mga datos sa pananaliksik ng pamahalaan ng pinagbabantayan ng patakaran sa pagpapulad po ay dapat ibigay ng mamamayan sa ilalim po ng ating batas. Section 8. The right of the people, including those employed in the public and private sectors, to form unions, associations, or societies for purposes not contrary to law shall be abridged. Sa section 8 na ipinapaliwanag na hindi dapat pigilan ng karapatan ng mga taong bayang kabilang sa mga nalilingkod sa publiko at pribadong mga sektor na nagtatag ng ating asosasyon o mga kapinsanan sa mga layuning hindi tutulig sa or lalaban po sa ating batas. Section 9, private property shall not be taken for public use without just compensation. Sinasabi po sa Section 9 na ito ang mga pribadong area-area na hindi dapat basta-basta pakilaman ukol sa gamit na walang wastong kabayaran. At sa Section 10, no law impairing the obligation of contract shall be passed. Sa Section 10, parang sinasabi lang na hindi mo pwedeng kontrahin ang mga batas para sirain lang sa isang usapan or sa isang kontrata. Section 11. Free access to the courts, quasi-judicial bodies, and adequate legal assistance shall not be denied to any person by reason of poverty. Sa Section 11 ay sinasabing hindi dapat ipagkait sa kahit na sinong malayang pagdulong sa mga hukuman. Yun lang po.